So, pauwi na nga tayo sa Luna. Pauwi na tayo sa Luna. Kasi weekend ulit. Pero mag-iiba tayo ng rota ngayon. Mag-via Cabugao tayo. Kasi may pupuntahan ako sa Namaldogan. So, yung normal na road natin is via Claveria, which is mas shorter yung distance. From Kalanasan to Luna tayo. Pero maganda talaga dito sa mga lower Kalanasan. Madami kang makikita ang bundok. Tapos maganda yung tanawin dito. Nandito na tayo ngayon sa Ninoy, Barangay Ninoy Aquino. So 1 month na pala sa atin tong, actually more than a month na tong ATV natin. Nakuha natin last February. At ito nga yung mileage na, nasa 1,432 kilometers na. So malayo-layo na rin yung natakbo niya. Maybe. Pero yun yung normal na biyahe natin. Luna to Kalanasan, then back and forth. Nasa ang one way, I think nasa 160 kilometers. So balikan sa 320 kilometers. So ano nga ba yung na-observe natin dito? Yung mga hindi maganda at yung mga okay, pros and cons in short. Ano natin sa pros? Sa pros, maganda yung suspension niya. Yung likod dati, di ba, nagre-reklamo ako ng mga stiff. Pero ngayon, mula nung siguro na break in na kaya ganito, ang lambot na niya eh. Hindi na siya matagtag. Kasi one time, check ako ng tire pressure. Okay naman yung tire pressure niya sa likod pero matagtag pa rin. Siguro tong suspension niya. Talagang na-break in na ngayon. Malambot na siya ngayon. Hindi niya ako nagre-reklamo. Tapos sa harap, ang taas pala ang sobrang tigas pala ng gulong niya sa harap. Nasa 50 ata nung last time na chinek ko. Tsaka ako binabaan sa suggested na tire pressure wala sa manual. Ginawa kong 29 PSI. Ang napansin ko sa kanya, medyo bumigat siyang, mas mabigat na siyang i-maneuver. Pero not totally na nakaka-affect sa ating handling. Pero yun lang yung naramdaman ko. Pero sa suspension, ang ganda. O, tingnan mo to, lubak. Pero goods na goods. Lalo sa harapan, no? Kapag i-compare mo siya sa ibang motor, itong ADB kasi, yung telescopic fork niya mahaba yung travel. Kung compare ko siya sa halimbawa sa click, maiksi yung fork nun, kaya kung ganitong mga lubak or kahit sa highway, kasi di ba hindi naman pantay-pantay yung mga daanan, lalo yung mga may divider, talagang ramdam mo yung talbog ng front suspension. Compare mo dito, mahaba yung travel ng suspension, kaya maganda yung play, hindi matagtag. Ganun din sa XRM, kasi dati XRM yung gamit ko. Tapos nung ramdam ko ng parang nung hiniram ko yung
click ng kapatid ko, ginawa akong service. Ramdam ko yung pagkakaiba ng suspension nila. Kasi yung XRM, mahaba din yung fork nun. Mahaba yung travel compared sa click na maiksi lang. Naramdam mo yung tagtag sa harapan. Eh dito, mahaba yung suspension niya. Kaya maganda talaga yung bounce niya. Tulad niya, no? Hindi talaga pantay yung daan. Parang nagwe-wave. Tapos yung handling talagang maganda siya. Mas mataas yung position mo, no? Driving position. Taas. May kataasan. Yun lang. Siyempre, scooter ito. Medyo wide yung body niya. Kapag hindi mo siya basta-basta papasabak sa mga may iksing daanan na lubak kasi siguradong sasayad yung fairings nito. Kaya ingat-ingat lang. Ayun, kaya tayo. Medyo matarik to, pero no problem. Basta biritin mo lang. Ayan, nasa 55, 56, 58. Hindi ka mapapahiya sa akyatan dito. Yung power niya is, for me, sapat na. Sa highway naman, kasi sa road ako sa Via Claveria. Yung Claveria Tuloy madami ng straight na daan. So, nagwawalwal din ako minsan. So far, nasa 119 kph yung pinakamataas na speed ko. During break-in period yun. Bar break-in period pa naman to. Yung top speed ko so far. Hindi kasi ako top speed. Hindi ko try mag top speed kapag gabi. Dahil, alam mo na, delikado. May mga asong din nakikita sa daan or mga motor na walang ilaw or reflection. Mahirap magpatakbo sa gabi. So, ginagawa ko lang kapag daytime. So, okay naman so far. Ang number one talaga na gusto ko lang naman yung makapag-cruise ka ng 100 kph na hindi sagad-sagad yung throttle. Kasi may stress talaga yung motor. Tulad doon sa click. Stress kasi gusto mong sagarin yung throttle. Gusto mong ma-maintain yung 100 kph na cruising, sasagarin mo yung throttle. May stress yung makina niya. Nag-upgrade ako ng mas mataas. Which is eto. Actually, I'm more fan of yung mga adventure bikes. Gusto ko sana talaga yung V-Strom 250. Yung 250X. Ang ganda nun. Yun lang. For me. At wala rin akong budget na sapat para bumili nun. And isa kong kinonsider dahil always akong nagbabiyahe ay yung itong compartment nito, itong scooter na to. Ang laki. Hindi ko na need bag, which is sa travel, kapag nakabag ka talaga, is stressful dahil syempre magbubuhat ka ng mabigat. So, isa yun sa dahilan kaya mas pinili ko itong mag-scooter. Doon nasanay ako sa mga
manual na motor, nung una talaga, itong mga brake levers, medyo naninibago ako kasi syempre, yung dati kong motor, yung Euro na dirt bike, syempre clutch to, compared na the clutch. Or sa XRM naman, wala sa paa yung preno, kaya kung minsan nung nag-shift ako sa click, nung hiniram ko yung click ng kapatid ko, kapag nagpe-preno ako napapadiin ako sa dito sa paa ko, tatawa na lang ako. Pero ngayon, medyo nasanay na ako sa scooter. So para wala naman akong nakitang cons dito. All are normal, hindi ko pros. Pros yun, mataas. Pros, mataas, tapos maganda handling, maganda suspension. Isa pa pala, yung fuel economy niya. Based sa aking pagtansya, hindi ko sa binibase sa kilometer per liter. Hindi. Pero based sa consumption ko sa click, 125 yun click 125. Same lang naman sila. Same sila ng consumption. Yung ginagas ko nasa 4 liters yung one way. Same din sa click. Ganon din yung ginagas ko dati. Liters. Sa one way going to Luna, nasa 160 kilometers. Divided by 4, nasa 40 kilometer per liter. Isa parehas dito sa dashboard ng ating ADV. Parang 36 lang 36.8, pero based sa aking gas consumption computation, nasa 40 kilometers din, which is matipid na sa isang 100cc. At mas malakas pa yun, mas matulin.